tayo nagsasala at hindi na maabot sa kamatayan ng Diyos. Ang sabi po sa letter A, aminin mo na ikaw nga ay makasalanan. Mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano sa iyong buhay. Ngunit, dahil sa iyong mga kasalanan, ikaw ay nalalim sa Diyos at dapat ng parusahan sa iyong mga kasalanan. Wala kang magagawa upang iligtas at iyong sarili sa kaparusahan ng Diyos. Pero, ano ang nais ng Diyos na gawin mo? Sabi ko sa Biblia, tayo kung lahat ay mahal ng Diyos. Ayaw po niya tayong maparusahan tayo sa mga kasalanan. Ang nais po niya gawin natin ay maniwala tayo na si Cristo ay Diyos. At namatay sa krus upang bayaran ang iyong mga kasalanan. Nagbuhay siyang muli upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Nais ng Diyos na ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Panginoon Cristo para sa iyong kaligtasan. Pero, paano mo ipagkakatiwala ang iyong buhay kay Jesus? Confess Jesus as your Savior and Lord. Sabi po sa letter C, kailangan daw po natin ipahayag na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Paano po ito? Ang kailangan po si Jesus na pumasok sa iyong buhay at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Maaari mo tanggapin si Jesus sa iyong puso sa pamamagitan po ng panalangin. Ang panalangin po ay pakikipagsulat sa Diyos. Hinibigyan ng Diyos ang sinasabi ng iyong puso at hindi ang sinasabi ng iyong bibig. At alam mo po, nais mo bang tanggapin si Jesus sa iyong buhay ngayon upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit? Kung ito po ang nais ng iyong puso, maaari niyo po itong gawin ngayon sa pamamagitan ng simpleng panalangin po ng pagkasya. Ang hinihiling ko po ay kung sino po sa inyo ang nais na tumanggap kay Cristo, naniniwala siya na Jesus ay namatay para sa kasalanan, naniniwala siya na Jesus ay nabuhay muli upang ikaw ang iligtas at dalihan sa langit, pagawaran ng iyong mga kasalanan. Pwede po kayo sumabay sa isang simpleng panalangin ng pagkasya. Hinihiling ko po na tayo sa ayun ko po